po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa panahon po natin, mas matimbang ang tinatawag nating peaceful coexistence. Ano pong ibig sabihin? Ang peaceful coexistence, yung para walang gulo, para mapayapa tayo, walang pakialamanan. Sabi nga ng mga kabataan, walang basagan ng trip. Kanya-kanya yan. Dahil sa peaceful coexistence, hindi na po nagiging madali ang pagtatama ng mali. Naging dahilan pa dito nang maging sikat yung pahayag ng ating Santo Papang si Pope Francis nang kanya minsang sabihin, "Who am I to judge?" Naging instant excuse ito upang wag na lamang pag-aksayanan ng atensyon ng panahon ang pagkakamali kahit tahasan pang ginagawa ng nakararami. Sa unang tingin, parang sa ganitong diwa ang nais ni Jesus na gawin din natin sa Ebanghelyo. Kaya kanyang paalala, bago mo alisin ang puwing sa mata ng iyong kapwa, alisin muna ang gatroso na nakaharang sa iyong mga mata. Sa unang tingin, parang ganon. Pero hindi. Sapagkat aminin natin, iniisip po nating mas payapa yung buhay kung hindi natin ipapaalala o itatama ang pagkakamali ng iba. Para sa atin, mas okay yung samahan kapag wala na lamang tayong kibuan, kapag ang kapwa ay nagkakamali na. Pero alam po ninyo, sabi po ni Santo Tomas de Aquino, ang sabi niya, peace can only thrive in a community where truthfulness is practiced, even if you're afraid to speak the truth. Naroon daw yung tunay na kapayapaan kapag handa kang paalalahanan ang pagkakamali ng kapwa. Naroon ang tunay na kapayapaan kapag handa mong sabihin ang pagkakamali ng iba. Aminin natin, kahit po sa mga opisina, obvious yung mga ganito. Kapag po nakita natin may ginagawang mali yung iba, kahit alam naman talaga nating mali, sasabihin ng iba, huwag mo nang sabihan, madadamay pa tayo. Huwag mo nang sabihan yan, baka magalit siya sa atin. Huwag na nating pag-usapan, para okay ang lahat. Kaya kapag ganito, nakokompromiso po yung katotohanan. Dahil natatakot tayo mapag-usapan na para tayong mga sindikato. Yung mga sindikato, nananatiling pipi, bingi at bulag. Sa katotohanan, bakit? Dahil takot na makalaya sa kanilang maling ginagawa. Pero sa katunayan, ang nais po ni Jesus ay ialay sa kanyang numero unong kritiko yung tinatawag po nating fraternal correction. Dahil marahil sa masyadong mataas na pagtingin ng mga eskriba at pariseyo sa kanilang sarili, kahit po yung kanilang sariling pagkakamali at kahinaan, hindi makuhang itama at baguhin. Yung fraternal correction po, ito po yung charitable way of correcting an erring brother. It is a loving way to correct the mistake of others. Kaya habang nagninilay po ako, isang quote po yung aking nabasa. At ang sabi, if you're proven right, that is a good reason to rejoice. However, if you have proven your brother or sister wrong, there is no reason to be happy. Malimit po yung kabaligtaran yung nangyayari. Lihim tayong nagdiriwang sa pagkakamali ng kapwa. Lihim tayong natutuwa kapag literal na ipinamumukha yung kanilang pagkakamali. Minsan po ko umatay ng isang meeting at ang sabi po sa mga atin sa meeting, Father, mamaya sa meeting, i-bring up ko yan para mapahiya siya. Sabi ko po sa kanya, ganon? Ganun ba talaga? Itatama natin yung kanyang mali kahit ang kapwa ay mapahiya.
Alam niyo, hindi natin kinakailangan maging matalino para malaman na hindi ito ang gawain ni Jesus. Hindi niya gawaing magpahiya upang magtama. Hindi ito ang paraan ng ating Panginoon. Kaya nga po, ang mga pagbasa nagtuturo sa atin ng isang praktikal na katotohanan. At ano po iyon? Winning over our enemies does not make us a better person. Tandaan niyo po yan. Winning over our enemies will never make us the better one. Hindi po ibig sabihin na nakita natin yung pagkakamali ng iba, tayo na ang mas mabuti. Tayo na ang mas magaling. Tayo na ang siyang mas mabait. Kaya nga po, ngayong umagang ito, yun po yung isang paalala na dapat po nating tandaan at baunin. Hindi mo ikagaganda, hindi mo ikagagaling kung ipamumukha mo ang mali ng iba. Pangalawa, isa po sa mga gawain ng pari na lubos ko pong kinamamanghaan kahit pong 13 years na akong pari, yung pong pagpapakumpisal. There is indeed many grace we can obtain from the sacrament of reconciliation. Isa po dito, yung pong aking binigyan ako ng pagkakataon na makinig sa kumpisal ng mga tao. I was given the privilege, not even a right, to listen to the confession of people. And I'm also given the chance to grant them their forgiveness, being an instrument of God's mercy and compassion. Alam po ninyo, yun po yung patuloy na nagbibigay sa akin ng lakas, hindi lamang upang magpatuloy na maging pari, kundi patuloy na mamangha, to be in awe. Bakit? Alam niyo, marami pong pagkakataon na habang nagpapakumpisal po at nakikinig sa mga kumpisal ng mga tao, alam niyo, tumatakbo sa isip ko, sasabihin ko, yung nagawa mo, nagawa ko rin yan. Yung kinukumpisal mo, minsan ko rin nakumpisal yan. Kaya nga minsan, alam niyo, iniisip ko, siguro kung hindi ako pare, baka mas worse pa yung nagawa ko. But what amazes me, my dear friends, not because I am on the other one listening to the confession, but what truly amazes me is the reality that I am given the strength by God, the grace from God, not to do it. Aminin ninyo, marami tayong mga kasalanan o maraming mga kasalanan na kung ating isipin, kaya ko namang gawin yan eh. Pero ba't di po natin ginagawa? Halimbawa, yung mga mister na naririto, no? Example lang, kayang-kaya po ninyong sumakabilang bahay. Yung mga mister na nangingiti. Kayang-kaya naman. Pero bakit ho hindi ginagawa? Hindi lamang dahil mahal nyo ang inyong pamilya. All because the grace from God. Hindi nyo ginagawa yung kasalanan, hindi dahil kayong pinakamabait. Hindi nagagawa yung kasalanan sapagkat sapat ang biyaya ng Diyos upang humindi. Gawin nating mas praktikal. Kayo po mga narito ngayon sa misang ito, kayo po mga nagsisimba. Hindi natin pwedeng isipin, nagsimba ako ako ang pinakamabait sa Peña, Francia. Alam nyo, hindi yan totoo. Pero bakit po kayo naririto? Very simple reason. Because God has given you the grace, the strength to be here. Hindi dahil kayong pinakamabait, kundi dahil tanggap nyo sa inyong sarili, mahina ako. At dahil mahina ako, tatanggapin ko ang lakas ng Panginoon. Kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, napakasimple ng mensahe ng ating mga pagbasa ngayong linggo. Winning over our enemies will never make us a better person. Winning over our enemies will never either make us the holiest. Ang dapat lamang maging tugon sa harap ng bawat pagkakamali ay ang katotohanan, pinagpala ako ng Panginoon. Kaya kong gawin yung masama mong ginawa, pero hindi ko pipiliin.
kaya kong subukan yung mali mong ginawa, pero hindi ko gagawin. Hindi dahil ako ay mabait, kundi dahil sapat ang biyaya ng Diyos upang ako ay humindi. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, biyaya ng kapakumbabaan ang siyang ating ipagdarasal. Hingin po natin yung biyaya ng kapakumbabaan. Let us not fall into sin of judging others because it is all based on our own standards. Hindi natin alam ang pinagdaraanan ng kapwa. We do not even know their stories and struggles. Napakadali po kasing humusga, pero dahil napakadali, dahil hindi natin alam ang kwento nila. Always remember, judging others will never make us winners. Criticizing others will never make us even better. Sa pagpapatuloy po ng misa, hindi siguro kalabisan kung wala tayong hihingin. Kundi sa misang ito, magpapasalamat lamang tayo. Hindi tayong pinakamabait sa Peña Francia. Hindi tayong pinakabanal. Pero ngayong oras na ito, isa ang sigurado. Ginso ng Diyos na narito ka. At dahil gusto niya, pinili mo. Sapat ng biyaya yon upang mamuhay sa kapakumbabaan at tanggapin ang katotohanan, nagkakamali din ako. Amen.